Gagi, kayuri ng daliri yung aspalto. Sakit nun. Ay, nilaglag mo din, Cisco. Wag mo ganyan kasi nilaglag mo, Cisco, dito. May bago na namang iiyakan ngayon yung anak ni Abante. Hindi na hon na mo ang middle name ni Abante. Ano na? Aspalto. Bakit Aspalto? Pakinggan natin itong speech ng dating congressman ng District 6 ng Manila. Binanatan si Abante, iiyak na naman to. Pakinggan natin to. Kagabi, tinawagan ako ng pamangkin ko. Sabi niya, Tita Sandy, ina-asfalto yung harap ng kalye natin, yung kalye natin sa Lamayan. Sabi ko, bakit na-asfalto yung sementadong kalye? Sementadong kalye, napakakinis, napakaputi. Baka makinis na kasi madulas na yun pag tawag dito. Pag madulas na, pag makinis na yung semento, kaya ina-asfalto niya, ikaw naman. Tapos inaspalto. Itong si Benny Abante. Napakarami niyang ina-aspaltong kalyeng sementado na. Sino Maliban na lang kung dinadamay pa niya yung mga maaayos na kalsada, aspaltuhin niya. Sarap aspaltuhin sa mukha, no? ang loko-lokong gusto ng asfaltadong kalye samantalang sementado na? Anong dahilan na asfaltuhin mo yung kalye? Kung mahal mo yung mga taong naninirahan yun, kayo ba gusto nyo ang kalye nyo asfalto or semento? Yan ang katakawan ni Benny Abante. Gagi naman. Mainit kasi yung semento, yung aspalto, di ba? Mas okay yung semento kasi mas mainit yung aspalto. Sana kayurin niya ng daliri niya yung asfalto. Gagi, kayuri ng daliri yung aspalto. Sakit nun. Na-dog show ka na naman. Imbak niya dun sa tori niya para maramdaman niya ang init ng impyerno na asfalto. Grabe naman kayo. Pastor yun, tapos impyerno. Ang grabe. Ganun ba kasama si Benny Abante? Grabe naman yan. Pastor, makapadala sa impyerno. Kaya, sa pagpunta nyo ng eskwelahan para bumoto, tandaan nyo, si Benny Asfalto hindi Benny Aspalto talaga eh. tayo mahal niyan. Okay ba? Nagkakaintindihan tayo? Ako, good ako sa inyo, di ba? Baka makabirate tayo dito. Ang pandakan sa lugar natin. Alam mo, Mayor, simula nung nagawa yung mga tulay, naiba yung anyo ng aming magandang lugar ng Pandakan na napunta kami sa dilim. Ito, Pandakan. Ito yung sinasabi nung yung sinasabi ni Clara Castro na walang nagawa si BP Sara. Kaya naman pala. So, kung yung mga nanonood ng vlog ko, napakita ko na, sabi ni Claire Castro, walang nagawa si BP Sara sa District 6. Pinakita ko dun sa vlog ko na meron pala. Dito pala sa Pandakan yon. Kasi yung mga overhead ng mga tulay, di ba? Apaka-traffic na ngayon. So parang dati, simple ang buhay natin. Ngayon para tayong laging naghahabulan dito sa traffic, sa pupuntahan natin. Nasa stress kami dito sa Pandakan. So sabi ko, nung niisip ko, bakit ba ako mag-iisko? Dapat bilang babae, suportahan ko yung nakaupong mayora doon, di ba? Kasi Hindi naman ganun. Porket babae ka, susuportahan mo yung babae. Hindi rin. Mali din. alam ko na pag babae ang naglingkod, leader, yan ay puso ng isang ina na nagmamahal sa kanyang pamilya. Pero hindi ko po nakitaan ng ganyang paglilingkod yung ating nakaupo doon. Kaya sabi ko, Tinira din si yung sino ba yun? Hindi ko nga kilala yung nakaupong mayor ngayon. Sino ba yun? Ang pangalan nun? Hindi ko matandaan. Shit. alam niyo naman, di ba, meron tayong organisasyon ng mga kababaihan, ang mga ina ng bayan. Kaya lang nga,
mayor, yung aming mga kamiyembro, hindi na po ina ng bayan, mga lola na kami ng bayan. So, kailangan natin ng energy at saka yung Parang kaboses ni Rofa May, di ba? yung sistema ng paglilingkod na mula sa puso. And kung hindi ko nakitaan yung nakaupo dyan ngayon, dito na tayo kay Yorme, saan pa tayo? Alam niyo po, Tingin ko babalik tong si Yorme. Malakas di ba? Malakas. Babalik to. sa tagal ng panahon na naging politiko din ako, naging lingkod din nyo, hindi kami nagsama ni Mayor sa parehong partido kasi nagkataon nandun ako sa grupo ni Mayor Lim or nandun ako sa grupo ni Mayor Erap, nandun siya sa kabila. Pero hindi naman dahilan yan para hindi ko siya makitaan ng kanyang maningning na paglilingkod. Kaya po ako narito, tumatayo ko sa likod ni Yorme at sana dahil andito ako, buong-buo na po natin ibigay ang ating tiwala at suporta sa Yorme's Choice sa halalang darating. Wala nang pakialam dyan. Hindi naman ako taga Manila eh. May mga vloggers na nagpo-promote ng mga mayor-mayor. Hindi naman sila botante sa Manila. Mga bayaran, mga diapers. Siya po ay taga-Tondo. Sa pinakamahirap na lugar ng Tondo na hindi nyo lubos maakala kung paano ba ang buhay ng talagang isang mahirap pa sa dagaan. Naikot ko po yan bilang 2 beses ako naging deputy mayor ng Maynila sa panahon ni Mayor Lim at saka ni Mayor Erap. Napuntahan ko po yung mga lugar na yun, napakahirap. Pero itong batang Maynila na ito, itong batang Tondo na ito na si Yorme Isko, nangarap siya, naniwala siya na pwede tayong magdulot ng magagandang proyekto para ikaunlad ng buhay ng mga taga Maynila. Nakapag-isip siya na magtayo ng condotel. Nakapag-isip siya na maglagay ng aircon sa eskwelahan. 2 months ago, walang pasok ng sobrang init. Dati walang pasok dahil binabaha, binabagyo. Ngayon sa sobrang init, itong taga-Tondo na batang Maynila doon, naisip niya nung bata siya, sigurong init dito, sana may eskwelahan na may aircon. Ginawa niya yun. Whether kayang bayaran ng Maynila ang Meralco, isa pang usapan yun, pero nangarap siya, ginawa niya ng paraan, Nilaglag mo din si Isko. Ito po yung issue ni Isko na hindi maraming utang. Baka isa dito, no? Wag ko ganyan kasi nilaglag mo si Isko dito. niya at ibinigay niya sa mga taga Maynila. Yan ang nakitaan kong gustong-gusto ko sa mayor natin na ito. Hindi rin pwede yun. Kaya pina-aircon niya, ibang usapan daw yung kung nakakapagbayad sa Meralco. Hindi pwede yun. Kung magtatayo ka ng project, kung gagawa ka ng project, dapat sustainable, di ba? Hindi yung mababaon sa utang, yung yung lunsod mo, parang sa pinapangarap mo. Hindi lalong mas mahirap ngayon. So, hindi na ako magpapakahaba. Itong gabi So yun lang guys, no? Gusto ko lang idugsyo si Abante. Abante, Aspalto, Abante. Benny Aspalto, Abante.